Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat at makinig sa humilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng Happy Fiesta. Yan, Happy Fiesta po sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kapistahan ng Santo Niño ngayong araw na ito. Happy Fiesta po sa inyo. Simulan natin ang ating pagninilay sa isang kwento. At ang aking kwento sa linggong ito ay tungkol sa isang magsasaka na minsan dumalaw sa hari. Ang magsasaka ay nag-intay sa labas ng palasyo, suot ang kanyang salakot at tsinelas. Kaya naman, nang pinapasok na siya ng mayordoma ng kaharian, agad niyang hinubad ang kanyang tsinelas. Bakit ba naguhubad ng tsinelas? Pagpapasok sa isang lugar na hindi sa iyo. Paggalang, pagrespeto, no? 'Di ba kaugalian natin 'yon, no? Hinubad ng magsasaka ang kanyang tsinelas. At habang naglalakad sa loob ng palasyo, nang matanaw na niya ang mahal na hari, agad niyang hinubad ang kanyang salakot. Ba't ba nagtatanggal ng salakot o sombrero? Paggalang din, pagrespeto din, no? Natanaw pa lang niya ang mahal na hari, hinubad na niya ang salakot. Nang makaharap na niya ang mahal na hari, agad yumuko ang magsasaka. Nakita ito ng hari. Kaya naman, hinubad ng hari ang kanyang korona. Nagulat ang mayordomo at lahat ng nasa kaharian. Nagulat din ang magsasaka. Mas lalo nilang ikinagulat nang matapos hubarin ng hari ang korona, agad itong yumuko sa harap ng magsasaka. Lumapit ang mayordomo at binulungan ang hari. Sabi nito, "Mahal na hari, nakalimutan mo na ba? Kayo ang hari. Bakit ninyo tinanggal ang inyong korona? At bakit kayo yumuko sa isang magsasaka? Nakalimutan mo, ikaw ang hari." Tama ba yung mayordomo? Tama ba? Hello, ba't wala kayong mga sagot? Tama ba? Ganon ba dapat?
Siya yung hari, hindi dapat hinuhubad ang korona. Hindi siya dapat yumuyuko. Tama ba? Sumagot ang hari. No? Sabi niya, hindi ko nakakalimutan na ako ang hari. Hindi ba ako ang hari? Dapat ako ang higit sa lahat. Ang magsasakang ito nagpakita ng respeto. Nagpakita ng paggalang. Kaya dapat akong magpakita ng higit na paggalang. Higit na pagrespeto. Kaya tinanggal ko ang aking korona at ako ay yumuko. Anong mas higit? Korona o salakot? Tingnan mo itong mga to. Oh. Ano mas higit? Korona o salakot? Korona. Saka nakakita ng mas higit ang salakot. Pambihira. Oh, 'di ba? Kaya nga mas higit na ipinakita ng hari ang paggalang at pagrespeto. Mga kapatid, parang ganito ang aral na nais ituro sa atin ng ating pagdiriwang, ang kapistahan ng Santo Niño. Sabihin nyo nga po, Santo Niño. Narinig natin sa ating ebanghelyo na tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad kung sino daw ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ilan ba ang mga alagad ni Jesus? 12. Siguro, dahil sa dami nila, nais nilang marinig mula kay Jesus kung ano ang pamantayan ng pagiging dakila. Bakit sa tingin ninyo, tinanong niya o tinanong nila iyon? Hello? Ba't di na kayo sumasagot? Ha? Bakit kaya tinanong? Siguro, may ilan sa kanila gusto manguna. 'Di ba? 12 tayo eh. Sino ba dito yung pinaka? Sino ba sa amin? Ang dami namin, hindi pwedeng kami lahat. Hindi pwedeng pantay-pantay. Sino sa kaya sa amin ang pinakadakila? Baka yun ang gusto nilang malaman. Baka gusto nilang malaman, sino ang higit? Sino ang number 1? Hindi ba? Ganyan. Kapag kadakilaan, hindi ba sa eskwelahan, ganun din? Sa trabaho, ganun din. Sa lipunan, pag pinag-usapang higit, sino ang nakakaangat? Sino ang una? At sino ang mangunguna? Kaya naman, kapag pinag-usapan ang kaharian, anong unang pumapasok sa inyong isipan? Walang isip, no? Walang pumasok no? Anong pumasok sa inyong isip kapag sinabing kaharian? Ano ang nasa gitna ng kaharian? Hari. Tama ba? Ano nasa gitna ng salitang kaharian? Hari. Ba't di nyo naisip? Wala nga talagang isip. No, tulala lang, Father, tulog pa ang isip. Sige na nga. No? Ganyan, di ba? Kapag naisip ang salitang kaharian, ang nasa gitna nito ay hari. Bakit naman hindi? Ba't hindi hari? Kasi siya ang pinaka. Siya ang nangunguna. Siya ang higit. Kagaya na lang sa lugar natin, marami dito naghahari-harian. Tama? Marami dito, no? Sa kalsada lang, ang daming naghahari-harian, no? Kung makabusina, ang lakas. Pag nilingon mo, i-trike lang, no? Naghahari-harian 'yan, no? Meron dito pag naglakad sa kalye, kala mo may mansana sa kilikili, no? Naghahari-harian, 'di ba? Kala mo siya may-ari ng kalsada. Kung iparada niya yung kanyang sasakyan, wagas. Marami yan. Maraming ganyan. No? Bakit? Kasi gusto higit. Gusto nangunguna. Gusto lagi bida.
Hindi naman malayo kung paano tingnan ang hari noon. Ang hari noon, sila ang pinaka. Silang magagaling, silang matalino, malakas. Kaya nga, nagulat ang mga alagad ni Jesus nang tawagin niya ang isang bata at sabihin, ang sinumang nagpapakababa, gaya ng batang ito, ang siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ayun, hindi pala dakila ang naghahari-harian. Hindi pala dakila ang mayabang. Hindi pala dakila ang nangunguna. Hindi pala kadakilaan ang higit. Malayo sa iniisip nilang dakila. Kasi noon, dakila kapag ikaw ay magaling. Sino yung mga magagaling noon? Mga propeta, mga guro. Hindi pala dakila yung mga matitipuno, mga malalakas. Sino yung mga yon? Yung mga hari, yung mga mandirigma, mga pinuno. Ang hari pala ay tulad ng isang bata, mababa at mapagpakumbaba. Hindi nila naisip yon dahil noong panahong iyon, ang mga bata tinuturing na hindi kabilang sa lipunan. Mababa ang tingin dahil walang maiaambag sa komunidad. Ito ang kadakilaan para kay Jesus. Hindi sa estado ng lipunan at hindi din sa titulo nakatingin. Hindi sa kasikatan, hindi sa kapangyarihan o kayamanan, kundi nakabase sa kababaan ng ugali. Kababaan ng ugali. Kaya nga ang hamon sa kanila ni Jesus, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa pinaghaharian ng Diyos. Kaya yung mga naghahari-harian dyan, kung hindi magbago at hindi tumulad sa mga bata, hindi paghaharian ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, magbago ka na. Huwag kang hari-harian. Kasi, ganun eh. Ang galing ni Jesus, no? Ang galing niya sa pagsasabing magbago. Kasi alam niya, ang tao lagi nagmamataas. Ang tao lagi gusto higit. Kaya nga ang hamon ng kadakilaan para sa atin ay malaman kung ano ang dapat ibababa at ano ang dapat itataas. Ano ang dapat mong i-downgrade at ano ang dapat mong i-upgrade. I-downgrade mo ang titulo. I-downgrade mo ang pangalan mo. I-downgrade mo ang kasikatan o kapangyarihan. No? Kasi madalas, kapag may titulo na, ang taas na, di ba? Nung hindi pa pumapasa sa bar exam, no? Kung makadasal, wagas. No? Pero nung pumasa na sa bar exam, sa bahay hindi na mautusan. No? Kasi attorney na eh. Di ba? May ganun ba kayong mga anak? Nung nagkaroon lang ng titulo, hindi na mautusan. Ay, Father, wala pang ang titulo, hindi na mautusan. Ay, nako, yari kayo kapag nagkatitulo yan. Lalong hindi mo na yan mauutusan, no? Ganyan, no? Anak lang naman, pero kung makaasta, akala mo, siya yung padre de pamilya. Bakit hindi? Siya na yung kumikita. Siya na yung nagpapakain sa magulang. Tama ba? May ganyan ba kung umasta? Ganyan ba ang anak? Ganyan ang tao. Magkaroon lang ng titulo, sumikat lang ng konti, hindi mo na maabot. Ay, i-downgrade mo. Kung ikaw magulang at hindi ka sinusunod ng anak mo o hindi ka pinapakinggan ng anak mo, siguro dapat i-downgrade mo yung pagiging magulang. Baka laksi natatakot sa'yo eh. Baka kasi masyado kang palautos, i-downgrade mo. Sa halip na maging magulang, maging kaibigan. Baba mo konti. Pag binarkada mo
Pag kinaibigan mo, pantay na kayo. Baka sakali mag-open ang anak mo sa'yo. Magsabi, magkwento. Kung ikaw ay teacher at pakiramdam mo, takot sa'yo ang iyong estudyante, i-downgrade mo. Ang pagiging guro, gawin mo, isa kang ina. Paramdam mo ang nanay. Anong nanay? Mapagmahal, umuunawa, kumakalinga, hindi lang nagdidisiplina. No? Baka kasi natatakot, stricto ka na kasi. O baka naman kung ikaw ay chairman, pangulo, o mayor, at lahat ng tao yumuyuko sa'yo, i-downgrade mo yung titulo mo. Maging ama. Kapag ikaw ay tatay o pag ikaw ay nanay ng barangay, baka mas maramdaman ka, baka mas maabot ka, baka mas kilalanin ka, hindi matakot sa'yo. O pwede rin naman, alamin mo kung anong dapat mong itaas, anong dapat mong i-upgrade. Ano yon? I-upgrade mo ang katangian mo. I-upgrade mo ang ugali mo. I-upgrade mo ang talento o kasanayan mo. Kung noon, natatakot ka sa boss mo, no? Tago ka ng tago, di ba? May mga ganyan, no? Takot sa boss, nanginginig, no? I-upgrade mo. No? Lakasan mo naman ang loob mo. Yung boss mo, bumababa. Ikaw naman, tago ka ng tago. Hindi ka maaabot. Ha? Lakasan mo loob mo. Itaas mo naman yung tapang mo. Kung noon, magaling ka mag-sorry, itaas mo naman konti. Ngayon, magpatawad ka na. Yung mag-sorry, madali. Pero yung magpatawad, ayun ang ewan. Taas mo. Dati, nagsusorry ka. Ngayon, magpatawad ka. Kung dati, puro ka, thank you, Lord. Thank you, Lord. Bay, itaas mo naman. Ano naman? Lord, magbibigay naman ako. Magbabahagi naman ako. Hindi na yung puro tanggap ka ng tanggap. Mga kapatid, ang kapistahan ng Santo Niño ay isang pagpapakita ng kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging mababa. Bagamat siya'y Diyos, siya'y bumaba at naging tao. At hindi lang naging tao, siya'y naging bata. Tingnan nyo, no? Ang Diyos, mataas yan. Perpekto yan. Pero bumaba. Naging tao. At hindi lang basta tao, naging bata. Ibinaba niya ng sobra ang kanyang sarili. Bata, ibig sabihin, mababa. Kaya madaling abutin. Bata, ibig sabihin, mababaw. Kaya madaling unawain. Kaya walang dahilan para hindi natin maabot at maunawaan ang Diyos. Kapag hindi mo nauunawaan ng Diyos, kapag sinasabi mong hindi mo maabot ang Diyos, ibig sabihin, ikaw ang may problema. Ikaw ang mataas. Dahil ang Diyos bumaba, singbaba ng isang bata. Kung hindi natin nauunawaan ang Diyos, kung hindi natin maabot ang Diyos, ibig sabihin, tayo ang mataas. Tayo ang malalim. Kaya ang paanyaya sa atin, bumaba, gaya ng isang bata. Amen? Amen. Happy Fiesta po at mamayang 12:00, papuntahin niyo po yung inyong mga anak o mga bata na kakilala niyo sapagat meron tayong pagdiriwang para sa mga bata, no? Para sa kapistahan ng Santo Niño. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humahiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Santo Niño. Salamat sa Diyos.